ang gustong sumagot sa bilang pangalawa? Maaari bang basahin ang problema at sagutan kung ikaw nga, Jaya? Magkano ang kanyang kabuuang kita sa alaga niyang mga bill? 35,000. Tama. Sa pangatlong bilang naman, sino ang may gustong sumagot? Ikaw nga, Mix. Pakibasa na rin ang katanungan. Magkano ang kanyang kabuuang gastos? 2,500 piso. 2,300 peso. Para naman sa bilang number 4, sino ang gustong sumagot? Ikaw nga, anak. Pakibasa na rin ang katanungan. Nagkaroon ba siya ng tubo sa pag-aalaga sa kanyang inanging mama? Nagkaroon ba siya ng tubo sa pag-aalaga niya? Para sa number 5 naman, sino ang gustong sumagot? Ikaw nga, Venus. Maaaring ba ipakita kung paano mo nakuha ang iyong sagot? Magkano ang kanyang tinubo sa pagbebenta ng mga bilik? Magkano? Meron na 12,000 piso. Maaari nyo na ibigay, ipas ang inyong mga answer sheet. Magaling! Mukhang talaga naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Natutunan nyo na ang pagbibenta ay hindi lang basta-basta na makabenta o maubos ito dahil dapat nakasaalang-alang dito ang presyo at ang mga gastusin at kikitain ninyo sa inyong mga produkto. Ang pagbebenta ng mga inanim-tanim o prutas, gulay, ay mahalaga, ay importante ang talaan upang, katulad na lamang ito, upang malaman at makita ninyo kung kayo nga ba ay kumita o nalugi sa inyong negosyo. Kailangan nyo ilista ang inyong mga ginastos tulad ng halaga ng pananim, halaga ng pataba at mga insecticide, bayad sa serbisyo kung may mga katulong kayo na magtanim dito o umani, at mga iba pang gastusan tulad ng pagpapakain sa mga katrabaho nyo, gano'n. Tapos sa pagbibenta naman, kailangan nyo rin ilista ng bawat klase ng gulay. Kung talagang kumita kayo sa bawat gulay na inyong tinanim, halimbawa na lamang nito, meron siyang 100 pirasong pechay, 50 pirasong pupo, 50 pirasong talong, and 50 kilo na ampalaya. Nilista niya lahat yan upang malaman kung magkano lahat ang kanyang binenta sa bawat gulay na kanyang itinanim. At dito naman, nilista niya lahat ng kanyang gastos upang malaman kung paano siya kikita at kung magkano ang magiging kita niya para mabawi ang kanyang mga ginastos. Ngayon naman, meron ulit tayong activity na sasagutan sa harapan. May dalawang parte ang activity ito. Maaari niyo bang basahin ang unang parte? Basahin niyo nga ang panungkot. Kwentahin ang magiging presyo ng paninda batay sa mga sumusunod na puhunan ng bawat paninda. Gamitin ang pinag-aralang formula. At ang pangalawang parte naman ay maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Kwentahin ang maaaring maging presyo
ilagay sa ibaba. Gamitin ang formula na sinakal sa pagkuha ng presyo ng paninda. Basta talagaan ng puhunan times 50% equals presyo ng paninda. Maaari nyo itong sagutan sa inyong kwaderno. Meron lamang kayong 15 minutes para sagutan. Tatawag ako kung sinong gustong sumagot at sasagutin natin dito sa harap. Naintindihan nyo ba mga bata? Magaling. Kung maintindihan nyo na kung anong gagawin natin sa aktibidad na ito, maaari na kayong mag-umpisa. Tapos na ba kayo mga bata? Opo.
50 feet, 150. Basta ba kayo mga bata? Hindi pa po. Tapos na ang inyong oras. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel. Mukhang lahat sa inyo ay natutunan kung ano ang ating aralin ngayong araw. Ngayon naman, bago tayo matapos sa ating bagong aralin ngayong araw, meron ako sa inyong assignment. Meron muna ako sa inyong papasagot bago matapos ang ating talakayan ngayong araw. Maaari mong ipasa ito sa inyong mga katabi. Maaari niyo bang basahin ang panuno ng sabay-sabay? Sagutin ang Sagutin ang bawat tanong sa pamamagitan ng tamang pagkukwenta ng kinita at tubo, ipakita ang solusyon gamit ang manual. Maaari niyong gamitin ang likod ng papel upang gamitin sa inyong pagsasolusyon. Ngayon naman, meron lamang kayong 10 minuto upang sagutan ang lahat ng yan. Maaari na kayong mag-umpisa. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Ang galing. Sabay-sabay nga natin sagutan ang problema sa inyong worksheet. Maaari nyo bang basahin ang sabay-sabay ang unang problema? Si Mang Dito Si Mang Dito ay nagbenta ng 25 sako ng palay sa halagang 850 bawat sako. Gumastos siya ng 16,000 sa patabat, lupa sa lupa at pag-aani. Pakibasa ang unang katanungan. Magkano ang kinita niya? Para malaman natin ang kabuuang kinita niya, kailangan natin malaman kung ilan ang binenta ni Mang Dito. Magkano ang per sako? Magkano ang presyo per sako? 850 pesos. Times 25. pesos. Ito times natin siya sa ilang sako? 25. Sinong maaaring magsagot nito? Ikaw ba, Mix?
Tama ba? Sagot ni Mix. Opo. Ngayon naman, magkano naman ang tubo niya matapos ibawas ang gastos? Anong formula ang gagamitin natin dyan? Una, ilista natin ang kanyang kinita. 11,250. Magkano ang kabuuan niyang gastos? 16,000. Magkano? Para naman sa number ko, pakibasa nga ang katanungan. Magkano Ano ang tubo niya matapos ibawas ang gastos? Sa pangalawang problema, pakibasa nga. Si Aling Berta ay nag-ani ng 80 kilo ng matis at binenta sa halagang 35 bawat kilo. Ang gastos niya sa pagtatanim at pamamasada ay 2,100. Magkano ang kabuuang kita ni Aling Berta? Sino ang gustong sumagot? Ikaw nga, Mix. Magkano ang kabuuang kita niya? 2,800. 2,800. Ngayon naman sa pangalawang katanungan, magkano ang tubo ni Aling Berta? Ikaw nga, Venus. Tama ba ang sagot ni Venus? Opo. Para naman sa pangatlong problema, basahin nga natin ang sabay-sabay. Si Mang Tony ay nagbenta ng 120 kilo ng mangga sa presyo 60 bawat kilo. Ang kabuuang gastos niya ay 8,500. But ang unang katanungan ay magkano ang kabuuang kinita niya? Aalamin natin kung magkano ang pinagbentahan niya. Ito tayo sa atin. $7,200. Ibig sabihin, ito ang kabuuang kita ni Aling Mang Tony. Sa pangalawang tanong naman ay magkano ang tubo niya? Ibabawas natin ang kabuuang gastos niya upang makuha ang tubo. 7,200 minus 2,700. 4,500.
2,700 ang kanyang kabuuang tubo. Kung nais niyang madagdagan ng 1,000 ang tubo sa susunod na ani, magkano ang dapat niyang targetin na kabuuang kita? 60 square root of 1,000. Square root of 1,000. Ang kailangan niyang targetin ay 8,200. Kasi mag-a-add ka lang ng 1,000 sa kabuuan niyang kita ngayon. Para naman sa last na katanungan, sabay-sabay nga natin basahin. Si Aling Rosa Ay nagbenta ng 50 kilo ng talong sa halagang 45 bawat kilo. Ang kabuuang gastos niya ay 1,800. Sino ang gusto kong sumagot dito? Ikaw nga, Mix. Ang sagot niya ay 2,220. Sa number 2, magkano ang tubo ni Aling Rosa? Sino ang gustong sumagot? Ikaw nga, Venus? Magaling. Para sa last na katanungan, ilang porsyento ng kabuuang kita ang tubo? Para sa number 5 na katanungan, basahin nyo nga ng sabay-sabay. Si Mang Mario ay nagbenta ng 100 kilo ng mais sa halagang 40 bawat kilo. Ang ginastos niya sa binhi, abono at transportasyon ay 2,500. Maaari mo bang sagutan dito sa harap, Yaya? Ang sagot niya ay 4,000. Tama ba? Ang sagot ni Jaya. Apo. Para sa pangalawang katanungan naman, magkano ang tubo? Magkano ang tubo? Maaari bang sagutin, Mix? Ang sagot niya ay 1,500. Tama ba? Sagot ni Mix? Wow! Magaling. Kung gayon, talagang ang nauunawaan niya ang ating bagong aralin. Ngayon naman, bago matapos ang ating talakayan ngayong araw, meron na akong assignment para sa inyo.
bang basahin ng sabay-sabay ang panuto ng litakdang aralin? Takdang aralin. Ano ang ito? Magtanong sa magulang, O kamag-anak kamag-anak o kahit sinong makilala tungkol sa isang pananim o produkto na kanilang ibinibenta. Isulat ang mga detalye sa inyong notebook. Unang katanungan, ano ang ibinibenta produkto? Pangalawa, Magkano ang gastos sa paggawa o pagbili. pangatlo, Magkano ang kabuuang kita mula sa pagbenta. pang-apat, Ikwenta ang tubo gamit ang formula. basahin nga ninyo sabay-sabay ang formula ng tubo. Tubo equal kabuuang kita minus kabuuang gastos. Ito ay ating isasambit sa susunod na ating talakayan. Ngayon, mukhang naintindihan niyo mabuti ang ating bagong aralin. Sana ay may natutunan kayo sa ating bagong aralin. Yun lang, maaari na kayong magsilbi. Goodbye, sir. Bye, sir. Goodbye, sir.